iyong nalinlang ng isang katha, huwag hayaang mangyari sa iyo ito. Madaling tanggapin bilang totoo ang isang katha kapag nandyan na yan ng mahabang panahon. Tingnan natin ang paniniwala na ang isang may buhay ay maaaring magmula sa bagay na walang buhay. Sa loob ng 2,000 taon, naniwala ang marami na may mga buhay na nilalang o hayop na maaaring manggaling sa bagay na walang buhay. Halimbawa, mga uod na kusang lumilitaw sa karne o sa bulok na bagay. Mga sinaunang pantas gaya ni Aristotle ay naniwala na may mga hayop na kusang nanggagaling mula sa bagay na walang buhay. Hanggang pinatunayan ni Louis Pasteur noong ika-19 na siglo na ang mga buhay na organismo gaya ng uod ay galing sa buhay na selula o sa mikrobyo sa hangin, tubig o lupa na hindi nakikita ng mata kung walang gamit na mikroskopyo. Maaari bang ang isang kathang pangrelihiyon ay makapasok sa loob ng Kristiyanong iglesia? Maaari bang talakayin natin ang bagay na mas mahalaga kaysa teorya ng pinanggalingan ng mga organismo gaya ng uod? Milyon-milyong mga tao ang sumasamba tuwing unang araw ng Sanlinggo sa paniniwalang ito ay Sabat ayon sa Biblia. Sa nakaraang sesyon ay nadiskubre natin na ang ika-7 araw ng Sanlinggo ay Sabado, ang tunay na Sabat ng Panginoon. Tulad na lang ng teoryang nabanggit na sa loob ng 2,000 taon ay pinaniwalaan ng marami sapagkat itinuro ng mga pantas at mga unang mananaliksik ay milyon-milyon ang tumanggap ng katha tungkol sa Sabat. Ang dahilan kung bakit kayo ay kasama sa seryeng ito ng pag-aaral ng Biblia ay nais ninyong matutunan ang katotohanan. Gusto ninyong malaman kung ano talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Hindi kayo interesado sa mga itinuturo ng relihiyosong lider. Nais ninyong malaman ang sinasabi ng Diyos. Tayo'y magbalik-aral sa mga natutunan natin sa nakaraang sesyon. Natutunan natin na binigyan tayo ng Diyos ng espesyal na araw sa isang linggo, ang Sabado, na kung saan tayo ay sumasamba sa Kanya at inaalala natin ang Kanyang ginawa bilang ating manlalalang. Natutunan natin na ang Sabado ay hindi lang basta kahit aling araw. Ito ang ika-7 araw ng Sanlinggo. At natutunan natin na ang Sabado ay ipangingilin pa rin kahit ang mundong ito ay matapos na at nasa langit na tayo kasama ang ating manlalalang. Subalit habang tayo'y tumitingin sa paligid ng ating mundo, malalaman natin na maraming tao ang hindi sumasamba sa Diyos sa ika-7 araw. Marami ang sumasamba hindi sa Diyos ng Biblia, kundi sa ibang mga Diyos-Diyosan. Subalit dun sa mga sumasamba sa Diyos ng Biblia, karamihan sa kanila ay sumasamba sa ibang araw at hindi sa banal na araw. Bakit ganon? Pinalitan ba ng Diyos ang araw? May iba kayang nagpalit nito? Bakit maraming tao ang nangingili ng ibang araw tulad ng Linggo bilang araw ng Panginoon sa halip na ika-7 araw, ang Sabado? Natutunan natin na ang Biblia ay nagtuturo sa atin na sa kanyang batas ay binigyan niya tayong lahat ng isang tanda, isang napaka-espesyal na tanda. Ayon sa Ezekiel 20:12, bukod dito'y ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga Sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Talatang 20, inyong ingatang banal ang aking mga Sabat upang ang mga iyon ay maging tanda sa pagitan ko at ninyo upang inyong malaman na akong Panginoon ang inyong Diyos. Sa simula hanggang katapusan, nagpapatunay ang Biblia na ang Diyos ay nagtatag ng araw ng Sabat at yaon ay ang ika-7 araw ng Sanlinggo. At walang lugar sa Biblia na matatagpuan ka na pinalitan ng Diyos ang araw ng pagsamba at pahinga, ang tanda sa pagitan niya at kanyang bayan. Ating sandaling balikan kung ano ang natagpuan natin sa mga mensaheng ito sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang matapos ng Diyos ang paglalang ng planetang ito at mga tao, itinatag niya ang Sabat noong ika-7 araw ng unang Sanlinggo bilang alaala ng kanyang paglalang na ipinagdiriwang tuwing ika-7 araw ng bawat Sanlinggo.
Nang isinulat ng Diyos ang kanyang kautusan sa bundok ng Sinai, inilagay niya sa pinakapuso nito ang utos hinggil sa Sabat. Ang kautosang ito ay pangwalang hanggan, upang ipaalala sa tao na hindi siya basta na lang sumulpot sa mundo. Ang dahilan ng pag-utos niya na ipanghiling ang ikapitong araw ay nilalang niya ang lupa sa loob ng 6 na araw at namahinga sa ikapitong araw. Tungkol sa 10 utos, ang Diyos sa pamamagitan ni Moises ay nagsabi sa bayan na hindi dapat bawasan ni dagdagan ang mga ito. Deuteronomio 4:2. Huwag ninyong daragdagan ni babawasan ang salita na aking iniuutos sa inyo, upang inyong matupad ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking iniuutos sa inyo. Awit 89:34. Muli ay sinabi ng Panginoon, ang aking tipan ay hindi ko lalabagin. Ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Si Jesus mismo ay nagpakita ng gayon ding determinasyon na itaas ang kautusan na inihayag sa bundok ng Sinai. Sinabi ni Jesus nang siya'y nangaral sa bundok na hindi siya naparito upang isantabi ang utos ng Panginoon, bagkus ay ganapin ito. Mateo 5:17-19. Huwag ninyong isiping pumarito ako upang sirain ng kautusan o ang mga propeta. Pumarito ako hindi upang sirain, kundi upang tuparin ang mga ito. Sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, hanggang sa mawala ang langit at lupa, ang isang tuldok o isang kudlit ay hindi mawawala sa kautusan, hanggang sa matupad ang lahat ng mga bagay. Kaya't sino mang sumuway sa isa sa pinakamaliit sa mga utos na ito at magturo ng gayon sa mga tao, ay tatawaging pinakamaliit sa kaharian ng langit. Si Jesus mismo ay nagpahayag sa pamamagitan ng halimbawa na nais niyang ipanghili ng araw na itinalaga niya at ng kanyang ama na banal noong unang sanlinggo ng kasaysayan ng daigdig. Ayon sa aklat ng Lucas 4:16, at siya'y napa sa Nazaret na kanyang nilakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. Nang ang mga alagad ni Jesus ay nakusahan ng mga Pariseyo ng paglabag sa Sabat, ay sinabi ni Jesus na siya ang Panginoon ng Sabat. Marcos 2:27-28. Ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon, maging ng Sabat. Hindi lamang si Jesus nangili ng Sabat, kundi hiniling sa kanyang mga alagad na manalangin na maingatan ang kanyang banal na araw hanggang sa huli. Mapabasa natin ang kahilingang ito sa Mateo 24:20. Kaya't idalangin ninyo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa taglamig o sa Sabat. Ang tinutukoy dito ni Jesus ay ang pagtakas palabas ng Jerusalem ng kanyang mga tagasunod bago pa ang pagkawasak nito noong taong 70 AD sa pamamagitan ng mga Romano. Nang si Jesus ay napako sa krus, inasahan niya na patuloy na ipangingilin ng kanyang mga tagasunod ang Sabat. Ang mga Hudiyong Orthodox ay sumamba tuwing ikapitong araw simula ng pag-alis sa Ehipto. Mahigit na 3,500 taon na ang nakalipas. Saan man sila naroroon, patuloy nilang kinikilala ang Sabado, ang kapitong araw ng sanlinggo, bilang araw na itinalaga ng Panginoon upang sumamba. Kahit Biblia lamang ang tanging nating pinagkukunan ng impormasyon, mababatid pa rin natin kung anong araw sa sanlinggo ang ikapito o ang Sabat. Mababasa natin sa aklat ni Lucas ang pagkapako ni Jesus sa krus at ang buod ng mga nangyari. Lucas 23:54. Nang si Jesus ay namatay ng araw ng Biyernes, sinasabi sa Biblia, nooy araw ng paghahanda at malapit na ang Sabat. Sa talatang 55, ang mga babae na sumama sa kanya mula sa Galilea ay sumunod at tiningnan ang libingan at kung paano inilagay ang kanyang bangkay. Sa talatang 56, sila'y umuwi at naghanda ng mga pabango at mga panghaplos.
at ng araw ng Sabat sila'y nagpahinga ayon sa kautusan. Lucas 24:1. Subalit ng unang araw ng Sanlinggo, sa pagbubukang liwayway, pumunta sila sa libingan, dala ang mga pabango na kanilang inihanda. Ang mga Kristiyanong bansa ay nagdiriwang ng Biyernes Santo bilang pag-alaala sa pagkamatay ni Jesucristo. Ipinagdiriwang nila ang linggo ng pagkabuhay upang alalahanin na si Kristo ay bumangon sa araw ng linggo. Nasasaad sa Biblia na ang araw sa pagitan ng Biyernes at Linggo ay ang Sabat ayon sa 10 utos. Bagamat isinulat ni Lucas ang mga salitang ito, maraming taon na ang nakalipas matapos mabayubay si Jesus sa krus. Ang araw ng linggo ay tinukoy pa rin niya bilang unang araw ng Sanlinggo at ang Sabat bilang ikapitong araw. Malinaw na isinaad sa Biblia ang kaibahan ng dalawang araw na ito. Sa katunayan, patuloy na ipinangingiling at ipinangangaral ng mga apostol ang araw ng Sabat sa maraming taon. Ayon sa Gawa 13:14, nakasaad sa Biblia ang paglalakbay ni Pablo at ng kanyang mga kasamahan nang bumisita sila sa Antioch. Sila ay nagsidating sa Antioch ng Pisidia at ng araw ng Sabat sila ay pumasok sa sinagoga at umupo. Sa talatang 42, at pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. Talatang 44, at nang sumunod na Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Gawa 18:4. At siya ay nakikipagtalo tuwing Sabat sa sinagoga at sinisikap na mahikayat ang mga Hudyo at mga Griego. Mula sa patotoo ng Biblia, makikita natin na walang ebidensya na binago ni Jesus o ng kanyang mga disipulo man ang araw ng pangilin. Walang anumang pahayag sa Biblia na nag-uutos ng pagbabago. Wala sa mga sumulat ng Bagong Tipan ang nagsabi ng pagbabago ng Sabat. Kung may pagbabagong naganap, ito ay tiyak na naging pangunahing paksa ng bawat aklat sa Bagong Tipan. Awit 89:34. At sinabi ng Diyos, ang aking tipan ay hindi ko lalabagin, ni ang salita na lumabas sa aking mga labi ay aking babaguhin. Hindi binago ng Diyos ang kanyang utos at walang sino man ang may karapatang baguhin ang utos ng Diyos. Ilang mga pantas mula sa mga grupong nangingili ng linggo ang nakaaalam ng katotohanan ito. Isinulat ng Catholic Cardinal James Gibbons. Mababasa mo ang Biblia mula Henesis hanggang Apokalipsis at hindi mo makikita ang isang linya na nagpapahintulot sa pagiging sagrado ng linggo. Pinag-uutos ng mga kasulatan ang debotong pangingili ng Sabado. The Faith of Our Fathers, pages 111-112. Isang Methodista, si Clovis G. Chappell, ay nagturo din ng gayon ng sinabi ni Young, ang kadahilanan ng ating pangingili ng unang araw sa halip na ikapito ay nakabatay sa hindi positibong kautusan. Sino man ay makapagsasaliksik sa mga kasulatan, ngunit walang matatagpo ang kapangyarihan na naglilipat mula sa ikapitong araw tungo sa unang araw. 10 Rules for Living, page 61. Walang naitala sa Biblia na si Kristo o ang kanyang mga alagad ay namahinga ng ibang araw o nagturo man na ipangilin ang ibang araw. Kaya, paano nagsimula ang pangingilin sa araw ng linggo? Natutunan natin kay Socrates Scholasticus, isang historian. Halos lahat ng mga iglesia sa buong sanlibutan ay nagdiriwang ng sagradong mga misteryo. Ang hapunan ng Panginoon, sa Sabat sa bawat sanlinggo. Ngunit ang mga Kristiyano sa Alexandria at sa Roma, ayon sa ilang tradisyon, ay itinigil ang paggawa nito. Ecclesiastical History. Binanggit ni C.B. Haynes, From Sabbath to Sunday, page 35. Naitala ng ilang mga mananalaysay na ang mga Waldenses, Albigenses at Celts ay ipinangilin ang ikapitong araw, ang Sabat noong Middle Ages, at ang kaugaliang ito ay naitala sa panahong ito ng mga Kristiyano sa buong mundo. Maraming mga mananaliksik ng iglesia ang inilagay ang dahan-dahang pagbabago ng araw
Sa pagitan ng mga taong 70 at 135 AD, ang mga panahon kung saan ang dalawang madugong paghihimagsik ng mga Hudyo ay nilipol at dinurog ng mga Romano. Upang maintindihan ang dahilan ng pagbabago sa araw ng pagsamba, kailangan muna nating maintindihan ang relasyon ng Imperyong Romano sa mga Hudyo noong mga panahong iyon. Ang umiigting na salungatan ng mga Romano at Hudyo, kasabay ng hidwaan sa pagitan ng Hudyo at Kristiyano, ay nagresulta ng maraming babasahin na laban sa mga Hudyo. Nagdulot ito ng malakas na sentimiento laban sa mga Hudyo sa buong imperyo ng Roma. Ang mga Kristiyano ay lalong naging sensitibo na maugnay sa mga Hudyo, sapagkat ang pangingili ng Sabat ay gawaing pagkakakilanlan sa mga Hudyo. Maraming Kristiyano ang nagsimulang bawasan ang obligasyon na ito pa rin. Si Dr. Samuel Bacchiocchi ay nagsabi, kapansin-pansing mga pahiwatig, na ang pangingili ng linggo ay pinasimulan kaakibat ng Pasko ng Pagkabuhay, Easter Sunday, bilang isang pagtatangkang linawin sa mga otoridad sa Roma ang pagkakaiba ng Kristiyano sa Hudaismo. Divine Rest for Human Restlessness, page 237. Sa pamamagitan nito, madaling makikita kung paano namuhay ang mga Kristiyano sa loob ng Imperyong Romano na humantong sa hindi nila pangingilin sa araw ng Sabat o Sabado. Ang kinalalagyan nila ay nasa sentro kung saan malakas ang pagsalungat laban sa kanila. Dito ay makikita na sila ay lumalayo sa pangingili ng Sabat, na kung saan nga ay salungat sa mga Romano. Sa katotohanan, ang iglesia sa Roma ay binubuo ng mas nakararaming mga hintil na galing sa paganismo. Ayon sa Roma 11:13, tingnan natin ang sinabi ni Pablo hinggil sa iglesia sa Roma. Nagsasalita ako sa inyong mga hintil. Ang mga Kristiyanong ito na di pa natatagalan na nahikayat mula sa paganismo ay hindi kasing sanay sa pagsamba tuwing Sabat, hindi gaya ng mga Kristiyanong Hudyo na dati nang iniingatan ang Sabat. Ngunit bakit linggo ang araw na pinili nilang ipangilin sa halip na ibang mga araw sa Sanlinggo? Iyan ay magandang katanungan. Ang mga pagano sa Imperyong Romano ay mga mananamba sa araw. Maraming taon nilang ipinagdiriwang ang linggo, Sunday, bilang Sun's Day. Ipinakilala ng mga Romanong emperador ang kanilang sarili bilang sun gods, at itinatak nila ang simbolo ng araw sa mga salapi at gusali. Iniutos nila na sambahin sila ng mga taong kanilang nasasakupan. May mga eksperto sa Biblia ang naniwala na ang iglesia ay nakakita ng benepisyong matatamo kung makikipagkompromiso sa paganismo. Sa pamamagitan ng pagkupkop ng ilang mga kaugalian ng paganismo, ay mas mapapabilis ang pagsampalataya ng mga pagano sa Kristyanismo, na makakaramdam ng kapanatagan dahil hindi na iba sa dati nilang ginagawa, at magkakaroon din ng kapakinabangan ang Imperyong Romano sapagkat sa pamamagitan nito ay mapag-iisa nila ang mga relihiyon. Ilang siglo ding ipinagdiriwang ang linggo, hindi bilang isang banal na araw, bagkus ay isang araw ng paglilibang o holiday. Dinalaunan ang araw na ito ay iniingatan na at itinuturing bilang araw na banal o holiday. Mababasa natin ang mga ito sa Apostolic Constitution, Book 7, Chapter 23. Hindi lamang nag-iisa ang mga Kristiyano na naging pabaya at dahan-dahang ikinompromiso ang kanilang pananampalataya. Ang Iglesia Apostolika ay naging matatag at dalisay. Ngunit nang dumating ang ikalawa at ikatlong henerasyon ng mga Kristiyano, nakikita natin ang katibayan ng kompromiso at pagtatakwil sa sariling relihiyon o apostasy. Ang kompromisong ito ay pinaigting sa pamamagitan ng kauna-unahang batas na pangingilin pag-araw ng linggo na ipinalabas ni Emperador Constantino noong Marsyo 7, 321 AD. Nang siya ay isa pang pagano, ipinatupad niya sa marangal na araw ng araw, Day of the Sun,
ang mga maestrado at mga taong naninirahan sa mga syudad ay magpahinga at ang lahat ng pagawaan ay isara. Ngunit sa lalawigan ang mga taong abala sa agrikultura ay malaya at lehitimong makakapagpatuloy sa kanilang mga gawain. History of the Christian Church, 1902 edition, Volume 2, page 380. Ang kasunod na hakbang upang ang pangingili ng linggo ay magkaroon ng bahagi sa Kristyanismo ay ginawa ng simbahan sa Roma sa panahon ng Konsilyo ng Laodicea. Dito ginawa ang kauna-unahang batas pangrelihiyon patungkol sa pangingilin sa araw ng linggo. Sa taong 325, binago ni Sylvester, obispo ng Roma, ang titulo ng unang araw. Tinatawag itong araw ng Panginoon, Historia Ecclesiastica, page 739. Ang isa pang kapulungan ng Laodicea ay naganap noong 364 at ang sumusunod na batas ay ginawa. Huwag maging gaya ng Hudyo, pangingili ng Sabat, at maging tamad ang mga Kristiyano sa araw ng Sabado. Ngunit sila ay gumawa sa araw na yon. Ngunit higit nilang igalang ang araw ng Panginoon at bilang mga Kristiyano, kung maaari ay hindi sila gagawa sa araw na yon. Kung sakali, sila ay natagpuang iniingatan ang araw ng Sabado, sila ay palalabasin kay Kristo. A History of the Councils of the Church, Volume 2, page 316. Sa kabila ng ganitong pamamalakad, patuloy na nangili ng Sabado ang mga Kristiyano hanggang sa ika-6 na siglo. Kinuligsan ni Pope Gregory bilang mga propeta ng Antikristo ang mga nagsisipanatili sa paniniwala na hindi dapat gumawa sa ika-7 araw. The Law of Sunday, binanggit ni C.B. Haynes, From Sabbath to Sunday, page 43. Mahalagang maunawaan ng Biblia ay hindi nababasa ng karamihan noong panahong iyon, hindi katulad ngayon. Ang mga doktrina ay ipinapasa lamang sa pamamagitan ng bibig, hanggang hindi na nila makilala ang kaibahan ng Biblia at tradisyon. Hanggang di na marami ang nakakaalam ng katotohanan na itinuro ni Kristo at ng mga alagad niya ilang siglo ang nakalipas. At ang reformasyon na protestante ay dumating at nagtatanong tungkol sa mga rito at tradisyon na ipinalit sa mga turo ng salita ng Diyos. Ang sigaw ng reformasyon ay, ang Biblia at ang Biblia lamang ang siya nating pamantayan ng ating pananampalataya. Marami tulad ni Nahas at Jerome ay sinunog dahil sa kanilang katapatan sa Biblia. Ilan lang sa mga tao ang talagang nakakaalam ng katotohanan kung ano ang itinuro ni Kristo at ng mga alagad. Pagkatapos ng ika-6 na siglo, ang katotohanan ng Sabat ay hindi lumago, kundi nanatiling lihim sa ilang daang taon ng tradisyon. Ang ilan ay nagsaliksik upang malaman kung ano talaga ang itinuro ng banal na kasulatan. Ang marami ay tinanggap kung ano ang naipasa sa iba't ibang henerasyon. Hindi man lang nagtanong kung ito ba ay katotohanan o katha lamang. May mga pagkakataon na ang mga tao ay tinatanggap ang mga bagay na hindi na nagtatanong. Mahigit na 1,000 taon na ang nakaraan. Halos lahat ng tao ay naniniwala na ang ating mundo ang sentro ng sansinukob. Naniniwala sila na ang araw at lahat ng planeta ay umiikot sa mundo. Hinamon ni Copernicus ang sabi-sabing ito. Idineklara niya na ang araw, hindi ang mundo ang sentro ng sansinukob. Sa ngayon, ito ang itinuturo bilang totoo ng modernong astronomiya batay sa obserbasyon at kalkulasyon. Balikan natin ang kaisipan na ang araw ang sentro ng ating solar system at umiikot sa araw ang mga planeta kabilang na ang ating mundo. Alam niyo ba kung sino ang tumutol sa kanya? Mga lider ng iglesia, mga relihiyosong guro. Sumigaw sila, hindi mo maaaring baguhin ang kalangitan ng Diyos. Opo naman, hindi binabago ni Copernicus ang nilikha ng Diyos. Ibinubunyag lang niya ang lumang paniwala na walang pundasyon sa siyensya. Inihahayag lamang niya ang katotohanan. Hindi ang paniniwala sa isang bagay sa napakatagal na panahon ang nagpapaging totoo nito.
paano napalitan ang Sabat. Pakinggan ninyo ang kamanghamanghang mga pahayag mula sa mga autor na Katoliko. Ang kanilang iglesia ang naging daan ng pagpapalit ng Sabat tungo sa Linggo. Ang Iglesia Katolika sa mahigit na 1,000 mga taon bago lumitaw ang Protestante sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang sakdal na misyon. Binago ang araw mula Sabado tungo sa Linggo. The Christian Sabbath, page 16. Mula sa Converts Catechism, mababasa natin. Tanong, alin ang araw ng Sabat? Sagot, ang Sabado ang araw ng Sabat. Tanong, bakit ipinangingilin natin ang Linggo sa halip na ang Sabado? Sagot, sapagkat inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan mula Sabado tungo sa Linggo. Bakit? May tatanong ninyo na ang simbahang Katoliko sa pamamagitan ng kanyang kusa at bukas na pagpapasya ay pinatupad ang ganitong pagbabago. Ang bahagi ng sagot ay matatagpuan sa kapangyarihan ng tradisyon na paniniwala ng simbahang Katoliko. Ang isa sa mahalagang pagkakaiba ng mga Protestante at Katoliko noong panahon ng Reformasyon ay ang kapangyarihan ng tradisyon sa simbahan. Nang ideklara ni Martin Luther na kailangang sundin niya ang Biblia at ang salita ng Diyos lamang, hinamon niya ang mga institusyon ng simbahang Katoliko na nakabatay sa tradisyon lamang. Sa katunayan, ang Konsilyo ng Trent ay nagkaroon ng pulong upang pagpasyahan kung anong posisyon ng simbahang Katoliko hinggil sa mga tradisyon at ang kaugnayan nito sa Biblia. Ang katanungang ito sa wakas ay naisaayos. Pansinin ang pagbubuod na itinala ni H.H. Holtzman. Sa katapusan, sa huling pagbubukas noong 18 ng Enero, 1562, ang lahat ng pag-aalinlangan ay isinaysang tabi. Nagsalita ang arsobispo ng Regio na kaniyang hayagang sinabi na ang tradisyon ay nakatayo na mataas kaysa Biblia. Hindi sinusuportahan ng Biblia ang kaisipan na ang tradisyon ay batayan ng mga turo sa iglesia. Naaalala ba ninyo ang katanungan ni Jesus laban sa mga namumuno noong panahon niya? Mateo 15:3. Itinanong niya, bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Talatang 9, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alituntunin ng mga tao. Napansin niyo ba ang issue? Susundin niyo ba si Kristo at ang Biblia o ang tradisyon ng mga tao? Hindi mahalaga rito ang bilang at araw. Ang pinag-uusapan dito ay ang mga namumuno. Iyan ang tunay na issue. Naihayag natin ang ilang mapagkakatiwalaang mananaliksik at kasulatang pangkasaysayan. Narito ang ilang modernong pahayag sa pagbabago ng pangilin. Ang Iglesia Katolika ang siyang nagpasya na ang Linggo ay dapat na araw ng pagsamba para sa mga Kristiyano sa paggalang sa pagkabuhay na mag-uli. Catholicism and Fundamentalism, page 38. Ang isa pang pahayag na magdadala sa iyo na tumigil at mag-isip ay ito. Marahil ang pinakamapusok na bagay, ang pinakamarebolusyong pagbago na nangyari ay nagawa ng Iglesia noong unang siglo. Ang banal na araw, ang Sabat, ay inilipat mula sa Sabado tungo sa Linggo. Hindi sa anumang mga tagubiling nasa mga kasulatan, kundi sa pagkadama ng Iglesia ng sariling kapangyarihan nito. Ang mga taong nag-iisip na ang mga kasulatan, ang siyang tanging makapangyarihan, ay nararapat na maging Seventh-day Adventists. At ipangingiling banal ang araw ng Sabado. St. Catherine Catholic Church, Sentinel, May 21, 1995. Sa propesiya sa Daniel Kapitulo 7, ipinakita ng Diyos kay Daniel na ang maliit na sungay na binabanggit sa Daniel 7:21 at 25 ay kanyang iisiping baguhin ang mga panahon at ang kautusan. Isang propesiya na malinaw na hinulaan ang isang kapangyarihang relihiyoso ay susubuking baguhin ang utos ng Diyos. May isang utos lang sa 10 na may kinalaman sa panahon, ang utos hinggil sa Sabat.
Ang Iglesia Romana ay nag-isip na gawin ito, subalit ang Panginoon ay hindi nagbabago hanggang sa kasalukuyan. Siya na gumawa ng langit at lupa ay hindi nagbago nang itinatag niya sa Eden. Sa katunayan, ang propesiyang ito ay tumatawag sa lahat ng tao sa lahat ng mga dako upang sambahin ang manlalalang sapagkat siya ang hahatol sa sangkatauhan. Ibinigay ang pananalitang ito upang tawagin ang mga tao, upang sila'y maging handa sa pagsalubong kay Jesus kung siya'y dumating na sa alapaap ng kaluwalhatian. Ang mga taong siyang tutugon at magiging handa sa kanyang pagdating ay inilarawan sa ganitong pamamaraan. Apokalipsis 14:12. Narito ang panawagan para sa pagtitiis ng mga banal, sa mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at humahawak ng matatag sa pananampalataya ni Jesus. Dito ay inihayag na kung sino yaong may pananampalataya kay Kristo na nagmumula sa kanilang pusong mapagmahal sa Diyos ay iingatan ang kanyang mga utos. Opo, ninais ng Diyos na alalahanin natin siya bilang ating manlalalang sa pamamagitan ng pag-iingat sa kanyang banal na araw. Ang gawin kung ano ang ninanais ng Diyos ay pagpapakita ng ating katapatan sa Kanya. Kung ipinangingilin ng tao ang araw na ginawa ng tao, ito ay nagpapakita lamang na sinusunod niya ang tradisyon ng tao. Kapag natuklasan natin ang kalooban ng Diyos, kagalakan natin sundin ito. May naisabihin ng Diyos sa mga tradisyon ng tao. Marcos 7:6 at 7. Iginagalang ako ng bayang ito ng kanilang mga labi, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin, at walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na itinuturo bilang aral ang mga utos ng mga tao. Talatang 9. At sinabi pa niya sa kanila, maganda ang paraan ng inyong pagtanggi sa utos ng Diyos upang masunod ang inyong mga tradisyon. Talatang 6. At sinabi ni Jesus, ang kanilang puso ay malayo sa akin. Unang Juan 5:3. Sinasabi ng Biblia, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos, na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang mga utos ay hindi pabigat. Habang si Jesus ay nangangaral isang araw, ay binigkas niya ang kamanghamanghang pahayag. Sinabi niya na makikilala mo ang puno sa pamamagitan ng kanyang bunga, kung ito ay mabuti o masamang bunga. Mateo 7:21. At kanyang sinabi, hindi lahat ng nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Alam ng Diyos kung sino ang sa Kanya, sa pagtingin niya sa mga bunga ng kanilang buhay. Hindi yung mga taong nagsasabi na sila ay kay Kristo, kundi yaong gumagawa ng kalooban ng Diyos. Sila lamang ang mga taong tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Kung mahal ninyo ang Panginoon, ay hahayaan ninyo na siya ang magpatakbo ng inyong buhay upang magawa ninyo ang kanyang ninanais. Kapag ipinangilin ang Sabat, binubuksan din natin ang ating sarili sa mga pagpapala niya. Habang ipinapangilin natin ang espesyal na araw ng Sabat bawat sanlinggo, ay inaalala natin ang manilikha na inaabot natin siya, mas makikilala natin siya. Sa gitna ng kaabalahan at pagmamadali, inaanyayahan tayo ng Diyos na maglaan ng isang araw upang magpuri, makipag-usap, at makinig sa Kanya sa pamamagitan ng Biblia. Maging malinaw sana ang issue. Sa isang bahagi, ang katotohanan. Sa kabila ay tradisyon. Sa isang bahagi, ang Biblia. Sa kabila ay mga turo ng tao. Sa isang bahagi, ang utos ng Diyos. Sa kabila ay mga utos ng tao. Sa isang bahagi, ang Sabat. Sa kabila ay linggo. Nais mo bang magpasya na sundin ang Diyos at katotohanan sa halip na tradisyon at turo ng mga tao? Papatnubayan ka ng banal na espiritu.